Ako ay NYC Chairman, National Youth Commission Chairman ng bansa. Napatapat ako kay Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. And kapag DepEd Secretary ka, ikaw ang chairman ng Advisory Council ng National Youth Commission. So nagko-coordinate kami kay Vice President Sara Duterte dahil yan naman talaga ang advokasya ng dating Presidente Rodrigo Duterte, labanan ng recruitment ng NPA sa hanay ng kabataan. So sa panahon ni Pangulong Duterte, 89 guerrilla fronts, bumaba na lang sa 7 na guerrilla fronts. Paano mo palalabanan? Lalabanan mo na lang yung recruitment nila sa hanay ng kabataan at mga estudyante. Yan ang trabaho ni Vice President Sara Duterte at trabaho ng National Youth Commission. Kaya in coordination po kay Vice President Sara Duterte noon, talagang sinusuportahan namin yung magkaroon siya ng confidential funds. Bakit po? Kung sa 50 years nakaka-recruit ng mga kabataang Pilipino para maging teroristang NPA, mapapaisip kayo, meron rin talagang mga guro na konektado sa mga makakaliwang grupo. Di ba meron ng party list dyan na na-convict na yung kongresista, nakaka 300,000 na boto pa yon mula sa hanay ng mga makakaliwang guro, di maisip nyo na lang, meron talaga sa loob ng DepEd sa mga paaralan ng mga makakaliwang guro. So paano mo ma-identify yon kung hindi ka magkakaroon ng confidential or intelligence funds? And tama lamang na gumagamit ng aliases. Kasi, kunyari tayong tatlo ay guro at tayo gustong-gusto natin isumbong yung kapwa nating guro na kasama natin ng 30 years. Kaya lang, pag sinumbong natin, sana hindi ilagay yung pangalan natin kasi baka balikan tayo ng teroristang NPA, di ba? So talagang normal talaga na nilalagay yung aliases. Kaya nagtataka rin ako, bakit pinag-uusapan pa yung aliases? Sa lahat naman ng confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kahit siguro sa Office of the President, aliases yung ginagamit kasi confidential nga eh. So, ang masabi ko po dyan, tama lamang na nilagyan si Vice President Sara Duterte ng needed confidential funds noong siya ay DepEd Secretary dahil ang DepEd ang pinakamalaking departamento ng gobyerno at napakaraming guro ang dapat bantayan dahil nandun rin sa hanay nila ang ibang guro na nagre-recruit sa ating kabataan papuntang teroristang NPA. Opo, sa pagkakalam nyo po dito sa paggamit po, Chairman, ng tawag nito ng confidential fund, naayon po ba sa tama yung yung ginawa ng Office of the Vice President, yung paggamit ng mga code or pseudonym ng mga magiging subject nitong confidential fund na ito, tapos yung pag-audit niya, hanggang saan ba yung confidentiality nito, kasi nababanggit doon kanina din na may mga batas din na nakakasaklaw sa confidentiality. Hanggang saan ba yung pagiging confident ng mga information, hanggang saan naabot sa tagal nyo rin sa gobyerno? On my personal experience, hindi tayo nagkaroon ng hindi tayo nabigyan ng confidential funds, pero sa Armed Forces naman, sa PNP and other units ng ating gobyerno, kahit nga sa Office of the President, talagang pag sinabing confidential funds, confidential yung paggamit, di ba? Wala namang kine-question no sa ibang units ng gobyerno. Kaya nagtataka tayo, ba't kine-question kay Vice President Sara Duterte? At sa narinig naman ng sambayan ng Pilipino kanina, ang pondong ito ay galing naman sa Office of the President. And yung succeeding confidential funds sa succeeding years, galing naman sa Appropriations Act, sa GAA, na binigay sa kanya ng Kongreso. Kaya wala naman talaga nakakapagtaka. At alam nyo, makikita nyo nga, si Vice President Sara Duterte, meron siyang advokasya mula pa sa kanyang ama na labanan tong recruitment ng NPA. Kaya tataka tayo, meron nga mga opisina ng gobyerno, wala namang ganyang advokasya, pero mas malaki pa yung confidential funds. Hindi naman kine-question ng gobyerno yung disbursement, yung kung paano gamitin, yung mga nilalagay ng mga pangalan. Pero asahan natin dyan, talagang aliases ang nilalagay dyan dahil dapat confidential po talaga. Opo. Dito naman po sa reporting po, sa pag-audit, hanggang ilang taon ba pwede pang mag-comply
Kasi meron akong maraming mga nababasa, parang pagdating dito kay VP Sara, napakabilis, napaka-stricto. Meron akong nabasa sa probinsya naman. Di ko lang alam kung confirm ha, pero meron mga information na umaabot pa nga ng mga ilang dekada, isang dekada ata or mga ilang taon bago na comply. Sa inyo pong karanasan po, pag may mga ganito bang mga 'di ba, meron yang silang pinapadalang mga memorandum or kailangan mong obligahin ka, mga ilang taon ba dapat ma-comply yan? Sa ating experience kasi po, kapag meron kang ginastos sa gobyerno, AOM ang COA, Audit Observation Memo. Normal po yun. Kasi lahat naman ng gagastusin mo, titingnan ng COA. Tapos pag merong, kunwari, hindi pa na-experience ng COA itong gastusin mo na ito, nag-AOM rin sila. For example, sa akin pong experience, nagpapaseminar ako sa mga SK leaders ng bansa patungkol sa paglaban sa NPA. Nag-AOM ang COA sa akin. Tinanong ng COA, bakit kayo nagaganyan? Lahat ng NYC chairman before you, wala namang ganyan. So sabi ko sa COA, ang nire-recruit ng NPA, hindi naman matatanda, puro kabataan. At ako ang head ng ahensya ng kabataan. So dapat turuan ko yung mga kabataan, mga leader kabataan, paano labanan yung recruitment na yon. So nung na-realize ni COA ang tama, okay na. Ganun lang po yun. So sa ating experience na, for example, dyan sa narinig natin kanina, pinakita ni Attorney Michael Powa, yung taga-COA, na noong 2014, meron naman palang confidential fund. Tapos, tinanong pa ni COA kung liquidated ba yan. Siya nga dapat nakakaalam nun. Malay ba natin? Siya nga yung auditor ng lahat ng confidential funds simula 2014. So, kung ganun pala, yung confidential fund na yon ay hindi niya alam kung liquidated, di meron palang mga pondo na confidential fund na hanggang ngayon, hindi pa completely audited kasi narinig mismo natin doon sa taga-COA kanina. Pero parang alam niyo yung parang hindi direktang sinabi na ano pa ito, hindi pa ito yung pinaka final talaga. Pag mga ganun po, kasi napapansin ko rin sa ibang mga witness na parang ayaw agad diretsong tumbukin, like kagaya nung sa mga dalawang land bank managers na tinanong sila na unusual pero ito ba'y illegal. Hindi nila agad masabi yung mabanggit na kailangan isubo mo pa na, so hindi illegal. Yung mga ganun pa ba na mga klase po. Meron ka bang napansin din dito na parang yun na yung question, pero hindi agad mabigkas kasi may something na di ko alam kung saan ba siya talaga paanig na pwede naman diretso na lang sabihin na hindi pa ito final. Nagre-recommend lang kami. Hindi pa kami yung pinaka-final talaga. Napansin niyo rin po ba yan? Ang napapansin po natin, parang kinakabahan sila doon sa sagot nila. Kasi parang gusto nilang tumugma o gusto nung nagtatanong na tumugma sa kanyang pagtatanong. Kasi kung maiisip natin, lahat ng ahensya ng gobyerno, AFP, PNP, Office of the President, and other units of the government, merong confidential fund. So, ganun rin ang disbursement nila. Parehong-pareho lang. So, yung sa Office of the President, it is 4 billion a year. So, naka more than 12 billion na. Actually, magsi-16 billion na. So, ganun lang rin yung disbursement niya. So, kung ganun lang rin ang disbursement, dumadaan lang rin sa land bank and naka-check and everything. So, anong unusual dun? Unusual for Vice President Sara Duterte pero for all the other agencies of the government, wala namang issue. So, wala naman talagang unusual. Talagang gusto lang na isipan ng kumaga malis etong kay Vice President Sara Duterte na meron naman talagang advokasya na paggagamitan ng confidential fund laban sa NPA. Po, Chairman, good evening. Si MJ po ito.